Sige po, let us pray. Lord, unang-una ho, nagpapasalamat kami sa inyo. Salamat kasi nandito ho kami sa lugar na to, hindi ho kami napunta sa iba. Kasi dito po sa lugar na to, marami ho kaming matututunan. Isa po doon, matutong sumamba, magpuri sa inyo, matutong magmahal sa iba, natutong magmahal sa kapwa, Lord. And salamat, Lord, sa pagkakataong ito, Lord, patuloy niyo pong gagamitin ang aming pastor na si Pastor Nards upang ibahagi po ang inyong salita. Nawa po, itago niyo po siya sa inyong likuran na kayo po patuloy na magsalita para sa Kanya. And yung maririnig po namin, Lord, is maging baon po namin sa aming mga buhay. Kasi may mga time po, Lord, kapag kami lang, baka mas madalas pa po yung sablay. And salamat, Lord, sa inyong mga paalala sa amin. And nawa, Lord, patuloy po na maging kalakasan po namin ito, Lord. And ganun din po, Lord, yung Kitty family po. Ngayon po, marami po silang mga ilan po sa kanila is may mga sakit po. Nawa, kayo po yung patuloy na humipo, magpagaling po, Panginoon, sa kanilang mga anak, mga apo, Lord. And ganun din po yung Kitty family, gabayan niyo po sila. And financially, Lord, patuloy po na kami po nagtitiwala, nagpapasalamat ngayon pa lamang po kung paano niyo po ipoprovide and kung paano niyo po pagagalingin sila, Lord. Lord, maraming pong salamat sa inyo. Purihin po kayo. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Purihin po natin ang Panginoon. So, after how many months, so finally, dito na uli ako. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon sa mga panalangin niyo po. At ito, yung boses ko, pwede na. Hindi ko lang sure kung pwede nang kumanta. Okay. Last Sunday, nagkaroon po kami ng workshop dito. Kaya lang, mga umaten, puro mga nanay lang no? So, yung workshop is about threats and challenges ng Filipino families. And of course, syempre, palibasa mga nanay yung umaten, yung mga nanay maraming sumbong sa tatay. So, yari kayo, mga tatay, dami ko narinig. At yung hindi ko talaga makakalimutan na sumbong doon ng isang nanay, sabi niya, buti pa cellphone. Hanggang doon na lang. Buti pa raw ang cellphone, no? So, hanggang doon na lang, no? Kung gusto niyo malaman, tanungin niyo. Kasi mahirap i-share sa public. Anyway, as kanina, yung pinag-pray natin regarding dun sa SAF, no? For yung fallen SAF 44. The first time nung marinig ko po si Pinoy na mag-deliver ng speech, no? I think the day after or to be honest with you, I was disappointed. Hindi ko nga tinapos nakikinig ako ng ganun. Sa GMA yun sa 24 oras. Pinatay ko na TV. Frustrated ako. Siguro hindi ko alam, parang, kasi 44 na military natin to pinatay ng ganun-ganun. Tapos ito yung presidente mo, magsasalita, parang wala ka man lang marinig na will seek justice. Yung ganun, yung parang, di ba, kung kayo tatanungin, ano yung ini-imagine yung image ng presidente? Di ba? Dapat matapang. Di ba? Yung parang ganun. Siguro, I don't know kung mali ako. No? Basta, I turned off the TV. Tapos, yesterday, nag-deliver na naman po ulit siya ng sabi niya, ako ang ama ng bayan, ganyan. But again, talagang frustrated ako. Sabi ko, anong gagawin mo? Yung ganun. So, kung titignan po, netizens, even yung show, yung mga celebrities, nag-express sila ng disappointment nila. Kaya nga si Chris, di ba, kung todo si Chris, di ba, kung todo depensa. Diba? So in short, yung image ni Pinoy as a president, whether we like it or not, naapektuhan, di ba? Na parang, parang nasira or something like that, no? Yung mga ganun. Sa akin personally, parang yung image niya sa president, parang nasira, no? Anyway, napag-uusapan po natin yung image, yun po yung ating tatalakayin ngayon. Ang tatalakayin natin, yung tungkol sa imahen ni Adan.
no, na nasira. Pero sige, bago po yun, basahin po muna natin yung ating talata. Sige, tayo po tayong lahat para sa pagbasa sa ating talata. No? Sige. English po ito, pero mamaya babasahin ko po sa Tagalog. Sige. Genesis chapter 3, verse 7 to 10. Then the eyes of both of them were opened, and they realized they were naked. So they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called to the man, "Where are you?" He answered, "I heard you in the garden. I was afraid because I was naked, so I hid." Sa Tagalog po, ganito po ang pagkakasabi. Basahin ko lang po sa Tagalog. Genesis chapter 3, verse 7. Nagkaroon nga sila ng pag-unawa matapos kumain noon. Noon nila nalaman sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. Pagdapit hapon, narinig nilang naglalakad sa halamanan si Yahweh. Kaya nagtago sila sa kahuyan. Datatwat, tinawag ni Yahweh ang lalaki at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad," tugon ng lalaki. Tayo po'y makapo sa pagpalain ng Panginoon ng kanyang salita. So, sabi ko nga, ang ating ngayon, ang ating topic ngayon, ito yung ating pag-aaralan ngayon, titignan natin yung nasirang imahen ni Adan. Okay? Katulad ng binabanggit ko kanina, di ba? Parang, to sum up us, marami sa ating mga Pilipino, yung imahen ni Pinoy parang nasira. No? Kasi, could you imagine, halimbawa na lang yung Jordan, di ba? Sino nakabalita sa inyo, di ba? Yung Jordan, sinunog yung isang piloto ng ISIS, di ba? So sabi ng king ng Jordan, the unforgiven. Ginamit niya yung ni Clint Eastwood, no? Yung litanya ni Clint Eastwood sa pelikula, yung may binar siya, the unforgiven. No? Ganun yung binanggit ng ng hari ng Jordan. So what he did was, yung dalawang prisoner nila na ISIS, binitay kaagad. Then yesterday, may nakita ako sa balita, nagpaano yung firefighter nila, di ba? F-16. Ilan? Dalawa ho ba yun? No? 55. No? Grabe, talagang kitang-kita mo kung paano yung pagbomba, no? Sabi, now you know. Sabi nung yung hinahanap nyo, nakita nyo. Yung mga gano'n na parang, wow, ang galing nung king nila, ang tapang. Sa atin, tanungin mo yung presidente. Ako ang ama ng bayan. Ngayon, ano ngayon? Yung mga gano'n, no? I'm sorry kung pero ganun yung aking nararamdaman. I am really frustrated. No? Hindi ito yung image ng president. So, ito yung pag-uusapan din natin ngayon. Si Adan, no? Or si Adam. Merong dinisenyo si God na imahin para kay Adan at para sa mga lalaki. So ito po yung titingnan natin ngayon, no? Ano ba tong imahen na dinisenyo ng Diyos kay Adan? At hopefully, tayo mga kalalakihan makita natin, no? Si Adan bilang isang lalaki, bilang isang asawa, bilang isang ama, no? At alam nyo, sabi ko nga, nung nakarang Sunday, nag-express yung mga mother ng frustration nila sa mga tatay. Kaya ganito, mga tatay magtipon-tipon din tayo. Tapos kayo naman mag-express ng frustration mo. Pwede ba yun? Pwede rin, di pwede. Kasi parang sila lang nagsusumbong no? Okay. Yan si Kuya Rudy, no? Kaya narinig yan mga nanay, mga tatay nagpapatawad, tama, okay, Rudy. Okay, sige, tingnan natin kung ano yung disenyo ng Diyos. Okay, so, alam natin sa Genesis chapter 1, verse 26, sabi ng Panginoon ganito, pagkatapos likhain ng lahat, nang ito sinabi ng Diyos, ngayon lalangin natin ang tao at ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon, lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. So, tingnan niyo po yung naka-bold tsaka yung naka-underline. Sige, isa pa, Mark. Okay.
Verse 27, nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig. At pamahalaan nito, binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, sa lahat ng may ilap na hayop, maging malalaki o maliit. So ano nga ba yung dinisenyo ng Diyos kay Adan? No, so ito makikita po natin. Okay. So una-una, nilikha siya kalarawan ng Diyos o nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Now, ano ba ibig sabihin nung tayo ay nilikha ayon sa kawangis o kalarawan ng Diyos? Ibig ba sabihin kamukha na ito yung mukha ni God, ito rin yung mukha ng tao? Ganun ba ibig sabihin nun? Yung, when the text talks about kalarawan, ibig bang sabihin niya yung physical appearance? Yung ba ang ibig sabihin nun? Eh may sinasabi sa Bible, God is spirit. Eh pag sinabi mong spirit, walang form yun. Diba? So ano ba talaga ibig sabihin nun? No, sige. So titingnan natin, okay? So ayon sa binasa natin sa chapter 1 verse 26, no? Siya ay tagapamahala. Sabi, lalangin natin ang tao at siya yung mamamahala. Diba? Sabi sa salitang English, let us make man in our image after our likeness and let them have dominion. So nilalang ni God, si Adan, wala pa sa iba nun. Diba? Ang ano niya, ang intention niya, ang disenyo niya, para maging ruler, para mamahala, magkaroon ng dominion. Okay, sige, next. Okay. Siya ay kaagapay sa paglikha, co-creator. Ano sabi? Magpakarami kayo. Diba? So, kung paano si God, nilikha niya si Adan. So, ang ina-expect ni God, si Adan, nilikha din siya ng katulad niya. Okay? At hindi lang yun, di ba? Kaya titingnan natin, of all the creatures in the world, lahat ng creation, sinong mapaglikha? Di ba tao? Di ba? Ang tao ang galing mag-create. Di ba? So, titingnan natin sa cellphone, nagawa ba ng agila yan? Sino gumawa ng cellphone? Di ba tao? So, ganun, mapaglikha ang tao, magaling. No? So, ganyan yung, dahil pa si God ay creator, ang tao, nilikha ni God, nakalarawan niya na creator din. Okay, sige, next. Okay. Siya ay binigyan ng kapangyarihan, power or authority. Nabasa natin kanina, di ba? Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan. Ha? So kaya 'di ba ang tao meron dito 'di ba sa earth tayo yung may power, tayo yung nag-rule. Pero mamaya makikita natin kung paano na-twist yan. Okay, sige. Siya ay katiwala. No, steward, 'di ba? Yung 'di ba sabi yan, binibigay ko sa inyo lahat ng halaman, lahat ng 'di ba? So yung ganoon, no? Katiwala, nung naglikha si God ng mga hayop, binigay niya kay Adan, tas pinagkatiwala niya kay Adan upang si Adan ang magpangalan. So in short, ganito, di ba? Ang tao, si Adan, ginawa niyang katiwala para magpanatili ng kaayusan. So tayo, ginawa tayo ni God na steward para maging maayos yung kapaligiran natin. Gagamitin natin yung abilidad natin, yung skills natin para magkaroon ng orderliness, ng kaayusan. Kapag ginagamit natin yung skills natin na para magdala ng kaguluhan, ano yun? Paglabag yun sa disenyo ng Diyos. No? Yung sinishare kanina ni Randy, di ba? Sabi niya, nagsasell sila ng drugs, di ba? So, may skill sa pagsisell. Pero yung sinasell mo, drugs, ginagamit mo yung skills mo sa hindi tama, di ba? So, hindi ka nagiging good steward. Okay, no? So, next. Okay. Hubad, pero hindi nahihiya. Although dito, kung titignan natin, yung context na to is physically naked, pero ang ano po nito, sa panahon natin, hubad means yung transparent. Hindi nahihiya na walang takot na i-share kung ano yung nasa loob. So kanina si Randy, hinubad niya na sarili niya. Inumpisa niya na ng Sunday. Tapos kanina, di ba? Actually, kanina ko lang narinig yung sinishare niya, di ba? So that's what it means to be naked. Di ba? Yung you have the boldness na ipakita yung ito yung nangyari sa akin, no? So ganun siya dan. So fearless
wala siyang takot. Hindi siya nahihiya. Okay? So, ito yung disenyo ni God kay Adan. At ito yung gusto makita ni God kay Adan. But dito, sa binasa natin, sa Genesis chapter 3, something wrong happened. Nagkaroon ng bad news. Nagkaroon ng twist. Okay. So, sige, tignan po natin. No? Okay. Yung imahe na nilikha ng Diyos kay Adan, nasira. No, ano nangyari? Sige, tingnan natin. Okay. Si Adan ay nagkaroon ng pangit na imahe sa kanyang sarili. Kung babalikan natin, di ba, sabing gano'n, nung pagkakain daw nila nung bunga ng puno ng pagkakalam na mabutit masama. By the way, hindi man sanas yun, ha? Ang sabi dito, puno ng pagkakalam na mabutit masama. Okay. Sabi doon sa verse 7, nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain, noon nila na lamang sila'y hubad. Suddenly, nagkaroon ng pangit na imahen si Adan sa sarili niya. Dati, hindi issue na nakahubad siya. Walang issue sa kanya yun. No? Wala siyang takot na ipakita kung sino siya. But then, suddenly, biglang ito na. No? Na-realize niya, uy, ang pangit ko pala. So, kailangan niya mag-cover up. No? Kailangan niya takpan ng dahon, silang mag-asawa. No? At anong nangyari? No? Ano yung pangit na imahe na yun? Una, nagkaroon ng takot. Kung kanina, nakita natin siya, nilikha ni God na may bilang isang tagapamahala, hindi natatakot, no? Kahit nakahubad, hindi natatakot. But finally, ito na, nagkaroon na ng takot. No? Sabi dun sa anyway, mamaya babasa natin, no? Okay, pangalawa, nagkaroon na ng hiya. Nahiya na. No? Pangatlo, anong ginawa? Tagtago na. Dati, hindi siya natatakot. Pag dumating si God, no, hindi siya natatakot na makipag-fellowship kay God. Pero, ito na. No? Nung dumating na yung kasalanan, ayun na, di ba? Ang sabi doon sabi sa verse 10, natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako pagkat ako'y hubad, tugon ng lalaki. Anong nangyari? Kaya nung padating ang Panginoon, alam naman ng Panginoon kung nasaan sila eh. Alam naman ng Panginoon, may tatago ba sila sa Panginoon? Pero si Lord, tinanong pa rin. Kasi, yung tanong na yun ng Panginoon is invitation for confession. Ganun lang po yun, no? Hindi ibig sabihin na hindi alam ni Lord kung nasaan sila. Alam. It's just, di ba sometimes, di ba tayo di ba? Minsan may mga questions na kaya mo tinatanong, alam mo na yung sagot, pero you just want that person to tell you something. Di ba? Natatawa kayo. Nakaka-relate ba? Nakaka-relate, di ba? Siguro mukhang sa asawa niya, gano'n, ano? Di ba? Di ba? Gano'n, eh, no? So, bakit nagkaganyan? Of course, alam natin, dahil sa kasalanan, no? Dahil sa kasalanan. Now, ano nga ba yung naging kasalanan ni Adan? Bakit nga ba nagkaganyan? Alam niyo po, itong istorya na to sa Garden of Eden, of course, syempre, being in a Christian country, maliit pa lang na-encounter na natin yan, di ba? Ako nung maliit ako, meron kasing nagtuturo ng, basta may nagtuturo ng Bible doon sa lugar namin, naririnig-rinig ko na yung kwento na yan eh. Tapos pag nasa school ako, punta ako ng library, nakikita ko yung mga stories na yan eh. But then, of course, syempre, traditionally, ang alam natin, when the temptation happened, nung nangyari yung temptation, wala si Adan. Di ba? Mostly sa atin, ang alam natin, nung tinetempt si Eva, nung ahas, malayo si Adan. Yun ang pagkakaalam natin, no? But what if kung nung time na tinetempt si Eva, andun si Adan sa tabi, sinong may kasalanan? Si Adan. Diba? Kung wala si Adan, sinong mas may kasalanan? Si Eva. Nagpatukso siya. No? So, kaya dahil ba tayo, traditionally, ang alam natin, kasalanan ni Eva. Si Eva ang may kasalanan kasi nagpatukso siya sa ahas. Pero, sabi ko nga, what if
Kung si Adan ay nasa tabi niya, kanino yung burden of responsibility? Kay Adan, right? But you know what? Nasa tabi si Adan nung mangyari. Nasa tabi, ha? Nakaka-surprise ba? Katabing-katabi niya. Bakit ka mo? Sige, Mark, pakiano. Okay, sige. Sabi sa Genesis chapter 3 verse 6. Okay. When the woman saw the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband. Tapos ano sabi? Who was with her. At so ano ibig sabihin ng na yun, ng praise na yun? Nasa tabi, with her. Nasa tabi. According sa mga Bible scholar, diba, walang time na nag-elapse. Diba, hindi inabot ng 5 minuto or 30 minutes o 1 oras bago kumain siya dan, hindi. Na, right away, pagkakain ni Eva, hey honey, masarap, tingnan mo. Kain ka agad si Adan. Ganon kabilis. Walang na ganon. Pakibalik, Mark. Therefore, ganito. Anong kasalanan ni Adan? Ito. Pananahimik. Bakit, Adan, bakit ka nanahimik nung time na tinitempt si Eva? Bakit nga ba? And you know what? Itong klase ng kasalanan ni Adan, common na common po sa panahon natin ngayon. Sometimes nakakapagtaka, bakit nga ba nanahimik dito si Adan habang tinitempt si Eva? Hindi kaya ba kasi Adan pagod na ng kasasaway kay Eva kasi matigas ang ulo na Eva? Nagre-react. Honey, sabi ko naman sa'yo, yan ang turo ng Panginoon eh. Sige, bahala ka na dyan. Sige, bahala ka na. Kaya mo na. Hindi ba baka ganun? We don't know. We don't know. But one thing for sure, si Adan nanahimik. At dahil sa pananahimik niya, nasira yung kanyang image at naging chaos yung kapaligiran. Si God, kung babalikan natin yung Genesis chapter 1, di ba? Sabi doon, and the earth was without form and void. Ngayon, para maayos yung mundo, nagsalita si God, let there be light. Nagkaroon ng liwanag. Okay, di ba? Sa kanyang creation. So, in short, ganito, si Lord nagsasalita para maayos ang kapaligiran. Okay? Para mag-build ng relationship. Si Adan, kabaliktaran, nananahimik to destroy relationship. Okay. At sometimes, no, hindi sometimes, no, but sa maraming pagkakataon, yung pananahimik ng mga lalaki, ito yung nagkukos ng distraction minsan. Ito yung nagkukos ng dysfunctional sa family. No? I observe sa maraming pamilya na sa maraming pagkakataon, mas nagdodomina yung babae kaysa sa lalaki. So sa ganung paraan, nananahimik yung sige, tingnan natin sa paanong paraan nananahimik ang mga si Adan. Okay. Sige, ayun. Okay. Unang-una, hindi ginamit ni Adan yung kanyang kapangyarihan eh. Diba? Let us make man in our image and after our likeness and let them have dominion. Binigyan siya ng kapangyarihang mamahala. Binigyan siya ng kapangyarihan na mag-rule. Siya yung may authority. And during that time na tinitempt sa Eva, asan yung authority niya? No, hindi niya nagamit yung kanyang authority. Okay, next. Hinayaan niya si Eva na tuksuin ng ahas. Andun siya. Pwede niya naman sabihin sa ahas, tigilan mo na yung asawa ko. Yeah. Bakit hindi siya kumibo? Next. Kinalimutan niya yung utos ng Diyos. Yeah. Kung babalikan natin doon sa creation, sino yung binigyan ng utos ng Diyos na wag niyong kakainin to? Yeah. Actually, during that time, si Adan pa lang ang present. Wala pa si Eva. Okay. Ito po, tingnan natin si Genesis chapter 2 verse 17. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alimang bungang kahoy sa halamanan,
maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kalaman tungkol sa mabuti at masama, huwag na huwag mong kakainin ng bungang iyon, mamamatay ka kapag kumain ka niyon. So yung utos ng Diyos, ibinigay directly kay Adan. Ibig sabihin, Adan, ikaw ang may power, ikaw ang may authority, ito yung ipasunod mo. Okay? Bakit during the time na tinetempt si Eva, kinalimutan niya tong utos na to? Bakit hindi siya namagitan? Stop it. Itong utos ng Diyos. Andun siya sa tabi. Diba? Andun siya sa tabi. And yet, nanahimik siya. So mga kapatid, ito yung ito yung naging kasalanan ni Adan. Kaya nagkaroon ng confusion, nagkaroon ng kaguluhan. No? Sa atin, sa panahon natin, papaanong, of course, syempre, yun yung kasalanan ni Adan namana natin yan no? Tayo, usapang lalaki, as a man, diba? Whether we like it or not, in one way or another, guilty tayo of this, of being pananahimik. No? And because of that, nagkakaroon ng chaos. Tingnan nyo na nga lang dito sa atin si church. Sino mas marami? Babae, lalaki? Yeah. Mas marami Yun ang problema natin naman. Yeah. So, punta po tayo sa mga communities natin. Yeah. Sa center na lang, sino mas involved? Mas involved bang nanay kaysa sa tatay? Of course, merong valid reason, nasa trabaho. Diba? Nasa trabaho, of course, that's fine. No? But, minsan ganito, no? Maririnig mo yung mga stories ng mga nanay. Yung husband ko, laging nandun na lang, laging kasama, barkada. Tapos, Sunday na nga lang yung day off, nasa sabungan pa. Diba? Yung ganun. No? So, nadidisappoint yung mga mothers kasi hindi nila nakikita nag-exercise ng authority yung husband. So nag-create ng chaos. No? Alam niyo po ako, naobserbahan ko po sa Cruz na Ligas, kapag dominant yung wife, at yung lalaki masyadong subdue, nagkakaroon ng perversion sa family. It's either nagkakaroon ng bading or tomboy, no? Naobserbahan ko po 'yun, no? Kasi walang nakikitang yung authority from the father. Now, dito nakita natin yung utos ng Diyos ay isa kay Adan. Isa lang yung utos. Wag mong kakainin 'yan. But you know what? That utos ni God, pagkaraan ng maraming taon, naging 10 po 'yan. No, binigay niya kay Moses. No? Wala kang ibang Diyos na sasambahin. So, naging 10 yung isang utos na yan. Then eventually, before Moses, bago namatay si Moses, yung 10 utos, naging 5 aklat. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Now, sa panahon natin, yung isang utos na yan na naging 10, naging 5 aklat, naging 66 na aklat. Naging 66 books. Mga tatay, I want to talk to you. Ito po ay iningatan ng Diyos for 1,400 years. Katakot-takot na persecution ang inabot ng Biblia. Merong isang atheist na nagsabi, before he died, sabi niya, 100 years from now, ang Bible tsaka Christianity mawawala na sa mundo. Si Voltaire po yun. No? Talagang taong to, napaka-ungodly. Talagang napaka-antichrist. But you know what? After 100 years, on the 100th year ng anniversary ng kanyang sinabi, binili ng Geneva Bible Society yung printing press niya para mag-print ng maraming Bible para ipakalat sa buong mundo. Para ibigay sa mga tatay. At para yung mga tatay, ipasunod to para sa kanilang pamilya. Therefore, mga kapatid, no, ito po yung gustong iparating natin dito. No? Ang Bible nandito, and you as a father, ikaw po yung leader sa bahay nyo. Usapang pamilya po tayo. No? So therefore, it is your responsibility to study it, to read the Bible. Basahin mo, pag-aralan mo, ipamuhay mo.
at ituro mo sa pamilya mo, sa asawa mo at sa mga anak mo. That's your prime responsibility as a father. No? Kung gusto po nating maging maayos yung ating pamilya, yung ating lipunan. Si Pope Francis na nagpunta siya rito, ang message niya is about family. Ang sabi niya ganito, kung gusto natin magbigay ng magkaroon ng magandang contribution sa society natin, yung family natin, ayusin natin. No? Now, again, gusto natin maging maayos ang pamilya natin. No? Nakikita ba ng anak niyo na nagbabasa kayo ng Biblia? Legacy niyo po yan. No? Kung hindi po nakikita ng mga anak niyo nagbabasa kayo ng Biblia, don't expect na yung anak niyo magbabasa din ng Bible. Ha? Nakikita ba ng mga anak niyo na kayo uma-attend sa Bible study? No? At nakikita ba nila kung pinamumuhay niyo ang Biblia? Kasi ang pagiging father is a role model. No? Hindi po hindi to basta title lang. Be a role model. Yung mga bata natin, sa panahon ngayon, no? Of course, siyempre, tayong mga nasa 30s, 40s, mga 50s, no? Alam natin yung pinagdaanan natin. Nung panahon natin noon, lumaki ako, wala kaming TV sa bahay. We have to go sa neighborhood para lang makapanood, siksikan kami doon. So, nung panahon na yon, walang masyadong impluwensya ng media. Ngayon, bawat bahay may TV. Hindi lang may TV, may internet. Yung media, napaka-evil ng influence. Father, I ask you, please, wag po kayong manahimik. Bantayan nyo ang inyong mga anak sa evil influence ng media. Ano yung mga napapanood natin sa soap opera? Yeah, it's all about premarital sex. Yeah. It's all about teenager falling in love sa kanyang kapwa-teenager, no? Tapos, then, premarital sex. So, no wonder sa panahon natin, ang taas ng rate ng teenage pregnancy. Ang problema kasi, yung tatay na nahimik sa bahay. No? Hindi nila binantayan yung kanilang anak. No? Yun po yung problema ron. Kung paano katulad ni Adan, hindi niya ginamit yung kanyang authority. Kung paano hinayaan niya sa Eva, ngayon nakikita natin marami sa mga tatay, they let their children be tempted ng kung ano ng mga masamang impluwensya. Talk to your children. Yeah? Talk to your children. Mabilis ang panahon natin ngayon. Hindi natin alam kung ano nangyari sa mga bata sa labas. Ngayon, andyan yung threat ng gang. Yeah? Drug addiction. So, one time, nung magkakausap kami ni Crishel, nagmi-meeting kami doon, isang bata doon sa center, kinikwento niya, yung peer pressure. Mga classmate niya, lahat nag-shashabu. Tapos, siya pa yung binubuli. O lahat kami nagsashabu, ikaw na lang ang hindi. O. Tapos pag nagre-report, nahihiya siya, ayan, kasi hindi ka nagsashabu. Ganun ang influence ng panahon ngayon. No? So, kung mananahimik po tayo, maagaw sila sa atin. Yeah. Okay. Again, no. The very reason, no, kung bakit nasira yung imahe ni Adan, kasi nanahimik siya. Okay. Now, sabi po, di ba, tayo bilang modernong Adan, kinakailangan pag-aralan po natin sa buhay ang kanyang salita upang makapamuhay ng naayon sa disenyo ng Diyos sa atin. No? Mga tatay, mga nanay, may mga kanya-kanya tayong disenyo. No? Of course, dinisenyo si Adan, ang tatay, na mag-rule. Then you as husband and wife, magka-partner po kayo doon. Diba? Okay, pero as mother, as wife, dapat hindi magdodomina sa husband. Kasi yun yung disenyo eh. So, pag nagkakaroon ng change ng role, doon po nagkakaroon ng problema. Mga kapatid, ngayong taon na to, ito po yung ating tema, no? Christ-centered family towards healthy and strengthened society. Ako ang dalangin ko sa atin, no? Bawat pamilya natin dito, maging Christ-centered talaga, na si Kristo yung sentro. At para maging sentro si Kristo, ito po, wala nang ibang paraan.
Hindi natin kailangan ng tradisyon, hindi natin kailangan ng religion. All we need is this. Pag-aralan natin to. No? Pag-aralan natin itong salita ng Panginoon sa buhay natin. At kapag sinasabuhay natin, di ba, nung ano po natin, anniversary po natin, si Pastor John nag-share siya about Joshua chapter 24 verse 15. No? As for me and my house, we will serve the Lord. Okay? Di ba? Si Joshua na nag-uumpisa ng kanyang karir, ang kabilin-bilinan ng Diyos, sabi ng Panginoon sa kanya, this book of the law shall not depart out of your mouth. Ang salita ko na to ay wag mong kakaligtaan. Dili-dilihin mo ito. I-meditate mo. So, nung nag-uumpisa ng karir si Joshua, yung kagad yung paalala ng Diyos sa kanya. So, natapos ang karir ni Joshua. No, nung nagpaalam na siya sa mga Israelites, sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. In short, all his lifetime, no, naging successful ang career ni Joshua, ang kanyang military campaign, all because ito po yung tangan-tangan niya. Hindi niya po kinalimutan to. No? Of course, syempre, tayo, as a father, no, as a man, we want to be successful, no? Pero what's the use ng success natin sa labas kung yung family naman natin fail? No? Hindi kayang i-compensate ng success mo sa labas yung failure mo sa family. So ngayon, para mas maging authentic yung iyong success, dito po, ipamuhay po natin to. No? Okay. Ang ating pong mission statement ay ito. Okay, i-remind ko lang po na we exist to reflect Christ and to bring transformation to our society through incarnational witness and discipleship. Ako po, nasusukan na po ako sa lipunan natin. Sa totoo nga, minsan ayun, hindi na nga po ako nanonood ng balita eh. No? Minsan lang pag ano, pero minsan, kasi alam mo na kung ano yung mapapanood mo eh. Yung Fallen 44, no? Sub 44. Sa totoo lang, ayaw ko na siyang makita sa TV kasi napupuno ako ng frustration. No? Masakit siya. So, what I did was, pinagpe-pray ko na lang. Pinagano ko na lang. So, what I'm trying to say is this, no? I wanna see change sa lipunan natin. And if you, brothers and sisters, if you wanna see change sa lipunan natin, mag-start sa sarili natin. Nasana yung buhay natin maging Christ-centered. At from there, pagiging Christ-centered, yung buhay mo magiging message of change. Ha? Yung katulad ng sinasabi ni Randy kanina, pare, ano na nangyari sa iyo? So nakita ng mga kaibigan, nagbabago na. No? Nung sina Kuya Rudy, sa Nueva Ecija, nagtataka yung may tindahan, no, ba't di na kayo mo-order ng alak? Di ba? So nakikita yung change. Okay? So mga kapatid, if we want to change our society, wag na muna society, malaki, community. Sa atin kasi, ang target talaga natin society, pero dapat mag-start sa atin. The next family. Kaya nga ngayon, nakafocus tayo sa family. Sa buong taon na to, pag-uusapan natin ng family. Di ba? So sana, kung mahal niyo po mga kapitbahay niyo, at gusto niyo pong maayos yung pamilya ng mga kapitbahay niyo, invite them. Na-invite niyo rito, punta po kayo sa PBCC, pinag-usapan doon, pamilya, usapang pamilya palagi. Sana, mag-imbita po kayo. Kasi pamilya ang pinag-uusapan dito. No? So mag-umpisa sa atin, sa family natin. Kapag maayos ang family natin, ang susunod niyan yung community. Magiging maayos yung community natin. No? Ako, nalulungkot ako. No? Kasi sa Cruz na Ligas, I don't understand bakit ganun yung drugs po doon. Could you imagine pati mga kababaihan, high school, engaged na sa pagsashabu. So in short, ang tindi ng business ng ano doon. Ang tindi ng business ng drugs doon. Diba? Siguro hindi natin kaya by power tibagin yung kultura ng drugs dyan sa Cruz na Ligas. Pero kaya po ng Panginoon yan eh. Mag-start sa atin. Mag-umpisa sa atin, tayo po maging Christ-centered. Tapos sa family natin. Okay? Pag maayos ang family natin, ikaw maayos ka sa tatay, kaasawa mo, mga anak mo, I do believe, no? Kakalat sa community yan. Then eventually, mawawala ang drugs dyan sa Cruz na Ligas. Yung mga estudyante natin dyan sa high school magiging maayos. At yun po yung pinapanalangin ko. Pinapanalangin ko sa Panginoon na, Lord, wasakin mo po yung kapangyarihan ng drugs
dyan sa krus na ligas. Kasi masyadong rampant, kawawa yung mga kabataan. Ano yung magiging future po nila? At dyan, marami na po ako nakitang mga tao dyan, winasak na drugs. May mga pamilyang winasak na drugs. So mga kapatid, again, ang challenge ko is this. You wanna see change sa lipunan natin? Mag-start sarili natin. Let us be a message of change. Ito, si Adan nasira yung kanyang imahin. Ngayon tayo, pwede po nating ayusin yung imahin natin. Sumunod po tayo sa Panginoon. Ang Panginoong Jesus namatay siya para sa ating mga kasalanan, para ibalik tayo dun sa kung ano yung dinisenyo niya sa atin. So, again, I appeal, mga fathers, no, mga kalalakihan, no, tayo po ay mamuhay ng naayon sa disenyo ng Diyos. Sige po, tayo po lahat ay manalangin. Panginoon, patawarin mo po kami. Dahil Lord, in one way or another, Panginoon, we're guilty of being silent. Sa maraming pagkakataon, yung disenyo mo po sa amin, nababiolate po namin. Hindi po namin nasusunod. Dahil dito, nagiging magulo yung aming family, yung aming community. At the Lord, our society as well. So God, I pray, tulungan mo po kami. I do believe na kinausap mo po ang bawat isa. Tulungan mo po kami na mamuhay ng naayon sa iyong disenyo. Kung ano po yung dinisenyo mo sa isang lalaki, sa isang tatay, sa isang ama. Tulungan mo po kami, Lord, na mamuhay po kami ng ganun. Na sa gayon, makita po sa amin yung change. At Lord, yung family namin ay mapangunahan po namin at maging ikaw po yung sentro, Panginoong Jesus, doon po sa aming family. At nang sa gayon po, ito po ay magiging patotoo doon sa community at magiging maayos yung aming komunidad. Lord, maraming komunidad na Lord katulad ng krus na ligas at mas malala pa po sa krus na ligas. Hindi kaya ng authorities, hindi kaya ng kapulisan, maging yung mga iba't ibang organization, hindi rin po kaya. Panginoong Jesus, ikaw ang pag-asa ng aming lipunan. Ikaw ang pag-asa ng aming bayan. Tulungan mo po kami na Lord bilang aming Panginoon, bilang pag-asa ng aming bayan, na Lord, ipakita ka po namin, ipamuhay po namin ang iyong prinsipyo, ang iyong salita. Nang sa gayon ito po yung makita sa amin at nang sa gayon po ang kaharian mo, ang iyong katwiran na siya pong babaha sa aming lipunan. I pray, lalo na po sa krus na ligas, ang dalangin ko naway ang katwiran mo po, Panginoon, ang mag-shine diyan po sa lugar na yan, simula diyan sa lugar na yan ng krus na ligas ay magiging ehemplo sa iba't ibang komunidad, Panginoon. O Lord, dalangin ko po ng bawat isa sa amin ay truly maging engaged, Panginoon, sa pagbabago ng aming lipunan. O Lord, ang bawat isa sa amin ay maging message of change. O Lord, I pray, Panginoon, kung paano nga, Lord, nakita po ng mga kaibigan ni Randy, ng mga kapitbahay nila, pero dito sa Nueva Ecija, yung pagbabago, I pray na, Lord, ang bawat isa po sa amin ay makita to at tunay na, Lord, ipakita ka po namin, ipahayag ka po namin na sa gayon yung katwiran mo, o Diyos, ang siyang patuloy na bumaha, ang righteousness mo, ang siyang babaha, Panginoon, sa lipunan ito. Maraming salamat sa panawagan mo sa PBCC at naniniwala ako, Panginoon, na nais mong gamitin ang PBCC upang ang aming lipunan ay matransform. Maraming salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.